Magandang umaga po ha. Medyo paus pa rin po pero kinakailangan mag-spokes hour kasi nangako tayo nung isang araw na yung completely walang boses natin, ang susunod na pag-uusapan natin ay yung sabuatan ng mga loyalista at ng mga dilawan. Saan ko ba nakita ko po itong sabuatan nito? Well, nung isang araw po, hindi mo kon lahat na kahit anong kulay, kahit anong paninindigan, sumapi po sa rallies, no, labang sa korupsyon. At ang pinakamalaking rally nga po na inaayos ngayon ay yung sa 21. Nagkaroon daw po ng counting problema kasi ang sigaw nila is no to corruption na tama lang naman. No? Dahil yan po talaga ang dahilan kung bakit nagsasama-sama ang tao dahil pikam-pika na sa korupsyon ng taong bayan na habang lumulutang tayo sa tubig baha, ang mga congressman at saka senatong ay magarbong mga buhay, no? Na parang walang pakialam sa ordinaryo mga mamamayan. So tama lang po na ang ating sigaw ay no to corruption. Pero nagkaroon daw po ng konting problema kasi may mga grupo kasama ng mga DDS na gustong isigaw Marcos resign at tumututol ang mga dilawan. Isa po sa major organizer ng 21 ay yung pamangkin mismo ni Cory Aquino, no, na anak ni Apo bali ni Cory Aquino, anak nung daughter ni Cory Aquino na married to a D. At sila ay nagsasabi na hindi po pwedeng isigaw ang Marcos resign. So para maintindihan natin bakit bawal ang Marcos resign sa pagtitipon laban sa korupsyon, at alam naman natin ang pangalan ng Marcos ay kadikit talaga ng korupsyon, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Guinness Book of World Records, top 5 most corrupt family. No? Bakit ba ayaw isigaw ng mga dilaw ang Marcos resign? Well, obviously, dahil sila po ay nagkaroon ng sabuatan. Yan po ang dahilan kung ba't ako naniniwala na naging number 2 at number 4 itong si Bam Aquino at saka si Francis Pangilinan. Hindi naman po yung magna-number 2 at magna-number 4 kung hindi nagsaling puwersa ang mga dilawan at ang mga loyalista. Kasi nga ang Pilipinas po, one-third, one-third, one-third yan. Kung sino nagkampihan, sila mananalo. So hindi ko pa sinasara ang pinto sa alyansa ng dilawan at ng Duterte. Bagamat, pag may nangyari po kay Tatay Digong Tiros sa dahig, kahit ano pang alyansa ang gawin nila, talagang ang mananaig ay yung galit ng taong bayan. Kaya nga, magdasal sila na maipalabas na sana sa kulungan si Tatay Digong by way of interim release, na sa tingin ko mangyayari naman. Pero bakit ba nagsabuatan ang mga loyalista at ang mga dilawan na alam naman natin na pinagdududahan na pumatay kay Ninoy Aquino ay ang pamilyang Marcos din, no? At yan naman po ay hindi pa napapasinungalingan hanggang ngayon. Well, ang dahilan po, kwarta. Pera-pera lang po ang pinag-uusapan. Well, alam na po natin sa kasaysayan kung paano yumaman ang mga kuwangko ng Tarlac. Minawala pong yaman ang revolusyon nung panahon po ni General Luna, at ang pinagdududahan ay ang isang girlfriend ni General Luna na ninuno ng mga kuwangko ang siyang kumuha ng kayamanan ng revolusyon. Yan daw po ay ginamit nila para ipautang sa mga magsasaka, at kapag hindi makabayad ng utang mga magsasaka, kinukuha mga lupa. Hanggang naging 15,000 hectares na ang lupain ng mga kuwangko dyan sa Tarlac. Isa na sila sa talagang pinakamalaking landowners sa Pilipinas. Well, nung panahon po ng agrarian reform, at in fairness, ito naman ay sa panahon ni Cory Aquino, na-agrarian reform po ang Hacienda Luisita. Hindi po 15,000, kundi 4,500. So malaki pa rin po ang naiwan sa kanila. Ang unang halaga na sinabi ng gobyerno na dapat bayaran ay 196 billion. Dahil ito naman yung halaga na binili rin ng Hacienda Luisita doon sa isang kumpanya na nagmamayari ng lupa na yan, na sila rin ang may-ari. So kapag sinabi mo na meron just compensation, syempre yung just compensation, kapareho lamang nung halaga ng binayad ng Hacienda Luisita para mabili yung 4,500 hectares. Pero hindi po siyempre nakontento ang mga kuwangko dahil ang gusto nila talaga ay kumita ng malaki. So napalaki po nila yan hanggang half a billion, hanggang naging 1.2 billion. Now, yung panahon po ni Chief Justice Corona, isa sa suspetsya kung bakit pinatanggal nga si Chief Justice Corona, kasi ang desisyon ng Korte Suprema noong mga panahon na yon, ang just compensation lamang ng mga kuwangko ay 196 million. So later on po, lumaki yan.
at naging half a billion hanggang umabot sa 1.2 billion. Now, yung halagang ngayon ang sinabi ng Court of Appeals na halaga ng Hacienda Luisita. Kaya lang, dahil hindi nabayaran mula nung kinuhang lupa na yan, binigyan sila ng interest. At kapag sinama mong interest doon sa 1.2 billion na halaga di umano ng Hacienda Luisita, aabot ngayon ang award sa mga kuwangko ng 29 billion pesos. 29 billion pesos, gayong nabili nila yung 4,500 hectares na yan sa halagang 196 million. Ito po ang dahilan kung bakit sabuatan ngayon ang loyalista at ang mga dilawan. Pera, 29 billion to be more exact. Alam niyo po, with 29 billion, at kung yan ay mababayaran, yan po ang pinakamalaking award sa kasaysayan ng Pilipinas. At sigurado po ako, kung matatanggap yan ng mga Cojuangco Aquino, sigurado balik na naman sila sa pagiging presidente, dahilan kung bakit itong si Bam Aquino ay ngayon number 2 sa Senado. With 29 billion at kinakailangan lang naman ng mga 8 billion para manalo para sa presidente, sigurado na po na makababalik sa pwesto ang mga dilawan. At ang tingin ko nga po, ang kanilang pambato ay itong si Bam Aquino dahil una-una, kapareho ng pangalan Aquino, pangalawa, kamukha pa, at pangatlo, meron ng pera. Naintindihan ko naman po na ang pag-aari ng Cojuangco ay hindi pag-aari ng Aquino. Pero ang katunayan po niyan, talaga namang mga Cojuangco ang sumuporta kay Ninoy Aquino. Dahil bagamat si Ninoy Aquino ay coming din from a political family sa Tarlac, hindi naman po sila ganun kayaman. Ang talaga nagbigay ng pondo para maging senador at maging politiko ang Ninoy Aquino ay ang pamilyang Cojuangco. At makikita natin na dahil marami pang interes sa mga Cojuangco sa Pilipinas, at yan po ay mga interes ng negosyo, importante na maibalik sa kanila ang pagiging presidente. Hindi pa sapat sa kanila na dalawa ng Cojuangco ang naging presidente, nais pa nila magkaroon ng pangatlo para masigurado rin ang kanilang hawak sa kapangyarihan. At dahil nga sa Pilipinas, ang hawak sa kapangyarihan ay negosyo, hawak din sa negosyo sa Pilipinas. So wag na po tayong magtataka kung bakit ang mga apo na ngayon ni Cory Aquino ay ayaw sumigaw ng Marcos resign. Dahil ang mga apo na po ngayon ang magbebenepisyo sa 29 billion na makukuha ng pamilyang Cojuangco Aquino sa Hacienda Luisita. Sa totoo lang, yung 29 billion na yan, baka mas malaki pa talaga yan kaysa sa tunay ng halaga ng tubuhan. Dahil magkano lang naman talaga ang tubuhan. Ulitin ko po 1.2 billion ang naging halaga dyan, ang pinanahalaga dyan, pero dahil po sa interest payment, umabot po ng 29 billion. So wag na po tayo magtaka kung bakit naging number 2 si Bam Aquino at number 4 si Kiko Pangilinan. Talagang nagkaroon po sila ng kaparehong interes. Ang interes ng Marcos, manatili sa kapangyarihan, matalo ang mga Duterte na siya ring adhikain ng mga Cojuangco Aquino dahil ayaw nila sa kay Rodrigo Roa Duterte. Sa katunayan po, ang pamilyang Duterte ay sumuporta kay Cory Aquino. Yung nanay pa ni Tatay Digong noong 1986 ang talagang namumuno ng People Power sa Davao. At ang pinagsimulan nga ng karera ni Tatay Digong ay ang pagiging OIC Vice Mayor ng Davao City. At mula nung siya itinalaga ni Cory Aquino bilang OIC, nagsimula na nga ang karera sa politika hanggang naging presidente. Pero tumiwalag po ang Tatay Digong nung tumakbo para presidente itong si Marojas. Ayaw niya talaga kay Marojas. Napaplastikan siya. Ampaw ang tawag niya dyan. No? At nabuisit nga siya dahil sa desisyon ng Korte Suprema na si Grace po daw, bagamat hindi alam kung sinong nanay, ay Pilipino. Kaya nabuisit si Tatay Digong at nagdesisyon, sige tatakbo ko and the rest is history. Bakit ayaw ng mga Marcos at Cojuangco Aquino kay Duterte? Well, una-una, hindi uring mayaman. Class. Hindi naman completely mahirap si Tatay Digong dahil ang tatay niya ay gobernador. Pero wag po kayong magkakamali. Ang mga mayayaman sa Pilipinas, linalait pa rin ang mga probinsyano. At sa tingin nila, ang Tatay Digong ay probinsyano. Bagamat may kaunting kaya, hindi man kasing yaman ng mga Cojuangco na 15,000 hectares ang kanilang pag-aari. Pangalawa,
Siyempre, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga kuwangko, hindi lang pinagdududahan na ninakaw ang pera ng taong bayan, kung hindi nagtaksil pa rin kay General Luna doong nakipaggera ang Pilipinas laban sa mga Amerikano. Ibig sabihin, sa kasaysayan, ang mga kuwangko ay makapili sa mga dayuhan na nais sumakop sa ating bayan. Yan po naman ay nasa kasaysayan na ng Pilipinas. At siyempre, ang mga Amerikano naman ay talagang gumagamit ng mga Pilipino para maging alipin ng mga Amerikano, mga Pilipino. At yan din po ang kwento ng mga Marcoses, di ba? Si Marcos Sr. nanatili naman sa kanyang pwesto, bagamat siya ay talagang kinasusuklaman bilang isang diktador dahil pinapagamit niya yung base militar ng Pilipinas sa mga Amerikano nung panahon ng Vietnam War. Lahat naman po ng mga supplies ay nanggagaling dito, lahat ng mga eroplano nanggagaling sa Clark at sa Subic, dahil ang Clark at Subic po ay ang pinakamalaking Air Force headquarters at naval facility ng Amerika sa labas mismo ng Amerika, mas malapit pa kaysa dun sa Hawaii. So makikita natin na talagang yung impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay pinatutupad sa pamamagitan ng sabuatan ng mga Amerikano sa mga kapwa Pilipino natin na mga bagong mga makapili. At yan nga po ang kwento ng mga kuwangko at ng mga Marcoses. At ang kapalit naman po dyan ay limpak na salapi. Sa mga kuwangko, panahon pa na General Luna na nawala yung pondo ng revolusyon. Sa mga Marcoses, hinayaan nila na mangurakot at maging top 5 sa Guinness Book of World Record na pinakakurakot na leader kapalit ang kanilang pagiging sunod-sunuran na nagpapatuloy na naman sa ngayon. Dahil ang Marcos Jr., sunod-sunuran, hindi lang pinagamit ang siyem ng base militar ng Pilipinas sa mga Amerikano para sa isang gera na wala naman tayong kinalaman dyan sa Taiwan. Kung hindi, bukod pa sa pinapagamit ng mga base militar, hinayaan pa na ilagay dito sa atin yung Typhoon missile na nung minsan ay kamuntik na maging mitya ng isang nuclear war doon sa tinatawag na Cuban Missile Crisis. So ang kasaysayan ng Pilipinas, may dayuhan na nais manakop at ang pananakot palaging pinapatupad gamit ang kapwa Pilipino na ang kabayaran ay pinayayaman ng santamukal. Yan po ang kasaysayan ng Pilipinas na malungkot at sana po ay tuluyan ng magbago. Well, ang tingin ko po, dahil nga dito sa issue ng korupsyon, may bago ng pagmumulat ng mga mata ang ating taong bayan. Alam nila na ang mga politiko ay naririyan sa kapangyarihan dahil sa pera. Number 1, pangungurakot. Pangalawa, pera na binibigay ng mga banyaga kapalit ng kanilang pagiging sunod-sunuran. At sa tingin ko, itong galit na ito ay po pwedeng maging panimula para sa tuluyang reforma sa ating sistema. Ang kauna-unang dapat pong mangyari ay yung realisasyon na ang pagpasok sa politika hindi negosyo. Nang dapat gawin ng Pilipino, parusahan yung mga politiko na nakikipagsabuatan sa mga dayuhan para itaguyod ang interes ng mga dayuhan, hindi ang interes ng mga kapwa Pilipino. Kaya sana po, pagdating ng September 21, bagamat ang mga pamilyang Aquino, Cojuangco at Marcos ay nagsasabuatan at linilihis ang issue na para bagang walang issue sa korupsyon ng mga Marcoses, samantalang ang korupsyon, ang punot dulo niyan ay ang presidente. Siya ang nagtalaga kitambaluslos. Siya ang pumayag sa budget na binaboy ni Tambaluslos para magkaroon ng napakalaking kita ang mga congressman at senatong. Siya rin ang pumili kay Tambaluslos. At ngayon, wag po tayo magkakamali. Bagamat meron ng bagong muka sa Kongreso na si Boji D, na mabait naman niya, kilala ko yung personal, pero ang katunayan niyan, yan po ay bata-bata rin. Hindi lang ni Marcos Jr., kundi ni Tambaluslos. So kung inaasahan natin ay pananagutan, kalimutan nyo na po yan. Dahil itong si Boji D, super BFF po yan ni Speaker. Bakit? Well, dahil yan po ay taga Isabela. At ang mga Isabela naman po ay talagang pinamumunuan ng mga D at ng mga Albano na talagang malapit sa isa't isa. At itong D at Albano po ay talagang panahon pa ng kanilang mga tatay ay talagang malapit na sa isa't isa. Marcos Sr. pa at mga D Sr. at Albano Sr.
Kaya nga po, huwag kayong magtataka. Ang ginawa po nila sa Kongreso, tinanggal si Tambaluslos para maibsan ang galit ng taong bayan. Pero wag po kayong papayag na maibsan ang galit natin. Dahil hanggang hindi po magkaroon ng bagong sistema, patuloy po ang kultura ng korupsyon habang hindi natin binabasura ang konsepto ng SOP o Standard Operating Procedure, patuloy po tayong lalangoy sa tubig baha habang ang pondo ng bayan ay linulustay dito sa mga walang kwentang mga flood control projects. Well, malungkot po ang aking komentaryo dahil para bagang talaga namang pong pinagkakaisahan ng sambayan ng Pilipino ng mga mayayaman na nagpapagamit sa mga dayuhan. Pero ang katunayan po, tayo pa rin ang soberenya. Tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga kayumanggi, taas sa atin po ang kapangyarihan ng gobyerno. Yan po ang tunay na angyo ng demokrasya. So magising na po tayo. Simulan po natin sa pagsisisante sa mga walang kwentang mga politiko. Ang panawagan natin, Marcos resign, Marcos bangag, Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos torturer. At dahil po dyan, Marcos resign. Kapangyarihan po natin yan bilang mamamayang Pilipino, bilang soberenya, na hingin ang resignation ng walang kwentang leader na wala sa tamang pag-iisip. September 21 po, tayo po'y lumabas sa lansangan, ipakita ang galit dahil baka akalain nila na ibsan na ang galit natin dahil lamang sa pagsisisante kay Tambaluslos. Pakita po natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Tama na, sobra na, palitan na, now na. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po ang inyong namabalat na Spokes ng Bayan, Harry Roque, mananahimik sa buong araw para magkaroon ng boses sa mga pagtitipon na gaganapin dito sa Hague sa 19. Bukas, nandun po tayo sa Amsterdam. Simula po yan ng alas 5, doon po tayo sa Dam. Pagkatapos po niyan, alas 10 ng umaga, sa 20, mamarcha po tayo sa The Hague. Simula po yan sa Land Van Regan, papunta ng ICC, pabalik po ng Land Van Regan. At sa linggo, tayo po ay magkakaroon ng convergence. Magsisimula po tayo dyan sa Land Van Regan at pagdating po ng alas 2, alas 3, pag-uulan na, lilipat tayo sa isang covered venue. Huwag po kayong mawawala dahil miski tayo po ay malayo sa inang bayan, maririnig din po ang boses natin, lalong-lalo na marami po mga international media na inaasahan pa rin natin dumating dito, bagamat di na nga po matutuloy ang paglilitis ni Tatay Digong. See you po 19, 20, 21 at meron din po mga pagtitipon 22, 23. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po ang inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, please lang, nganindigan na, tama na, sobra na, tama na ang kasamaan sa ating lipunan. Mahal ko pong Pilipinas. Ito po aking tanging lupang sinilangan, ang tanging lupang sinilangan na aking mamahalin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bye.